Dok, ano ba yung cannabinoids na yan? Lahat ba ng cannabinoids ay nakaka-high? Si THC, yan yung psychoactive o yan yung nakaka-high. Si CBD, yan yung mas gamot. Parehong gamot yan. Pag in-extract mo yung buong halaman na yan, gamot yan lahat. Yung bang cannabinoid na yan, bakit siya importanteng maintindihan natin at meron ba yung aksyon sa ating katawan? Sa med school, hindi tinuro yung endocannabinoid system. Hindi tinuro. Kasi may missing pala na buong sistema na hindi tinuro sa atin dahil Kamusta mga kaibigan? Narito na naman tayo sa ating programang Doc G and Tito Chuck. Ito ang espasyo natin para maintindihan natin itong pambihirang halamang gamot na cannabis. As usual, kasama natin ang ating Dr. Advocate, si Dr. Daniel Guzman, otherwise known as Doc G! what's up, what's up? Kamusta? Masayang mga nanunod sa atin ngayon. At ako naman po si Chuck Manansala na ipinipilit ninyo itawaging Tito Chuck. Tito Chuck na po ang itawag niyo sa akin. Dito sa ating podcast, pag-uusapan natin ang siyensya, pag-uusapan natin ang mga umiiral na batas at ang mga panukalang batas na nasa Kongreso ngayon. Pero mas importante sa lahat yung mga tunay na istorya ng mga kapwa nating Pilipinong naghahanap ng lunas para sa kanilang mga karamdaman at nagde-demand na kilalanin yung kanilang karapatan for better health care. Pero bago yung, kumusta Doc? Anong mga kwento-kwento natin itong mga nakakaraang araw? Okay ba ang buhay mo? Okay naman, Tito Chuck. Alam mo naman, marami tayong mga inaral ngayon para maturuan natin ng mabuti mga tao. Maraming inaral. Ibig sabihin, meron tayong malalim na usapan. Pero bago tayo mag-umpisa, makikiusap ko sa inyo. Itong ating podcast, i-share ninyo sa lahat ng inyong mga kaibigan. Please! Bakit? Para marami ang maabot natin, para marami ang matuto, at para mapabilis na natin ang pag-aborba dyan sa panukalang batas na isasampa natin sa Senado pag pumasa na sa lower house. Pero sa dinami-dami ng pwede nating pag-usapan ngayon, ang parang interest na nakukuha natin ay yung mga napag-usapan natin ng konti nung nakaraan, yung tinatawag nating mga receptor, mga compound, at saka may lumitaw na isang salita na bago sa aking pandinig nung umpisa pero mas naintindihan ko na at ito yung mga cannabinoids. Doc, ano ba yung cannabinoids na yan? Yung cannabinoids kasi, yan yung mga kasangkapan na tinatawag nila, no, na nasa loob nung halamang cannabis. So, yan yung mga pinakasikat, yung duo na tinatawag natin, yung parating tandem yan, na si THC, tetrahydrocannabinol, THC, oo, tsaka CBD. So, yan naman, si cannabidiol. CBD. Yan. So, madalas kasi pag sinearch mo yan kay Claude or yung kay AI, di ba naiintindihan natin na parang si THC, yan yung psychoactive o yan yung nakaka-high. Mm. Si CBD, yan yung mas gamot. Hindi, parehong gamot yan. Parehong gamot ang Oo. THC at saka CBD. Oo, kasi yung halaman mismo, yung buong halaman, pag in-extract mo yung buong halaman na yan, gamot yan lahat. Mula sa dahon, mula sa bulaklak niya, kahit sa stem, sa sanga, lahat yan nagagamit. May mga kasangkapan, may mga cannabinoids, flavonoids, terpenes. Medyo lalalim tayo Oo, diyan. pero pag nag-focus tayo yung cannabinoids, yun yung nahahanap mo doon lang sa cannabis plant. Kasi yung mga ibang binanggit natin, lahat yan nahanap sa kahit anong halaman. Sa kahit na anong halaman, may flavonoids, merong terpenes, pero sa halamang cannabis lang matatagpuan yung mga cannabinoids. Oh, syempre, meron din mga bihirang mga pagkakataon na may mga mahahanap tayong cannabinoid sa ibang klaseng plant. Syempre, yung pinakamalapit na yung hemp, Yung kasi hemp. magkapamilya sila Oo. na Cannabiaceae. Pero yung mga ibang plants dyan, naghahanap tayo ng mga kaitsura o meron ding ganong compounds. So, yun yung pinaka-importante, no? So, naghahanap tayo ng, sa nature yan na lahat, eh. So, nandyan yan, nakikita natin.
Yung bang cannabinoid na yan, bakit siya importanteng maintindihan natin at meron ba yang aksyon sa ating katawan? Opo, kasi meron tayong tinatawag na endocannabinoid system. Nasa katawan natin. Dok, Tama. detalyin mo nga yan para maintindihan ko. So isipin mo, meron kang buong sistema sa katawan na nag-handle ng mga chemical na yan. So yung may mga natural tayong chemical na, halimbawa, anandamide. Yun yung mga normal na nakikita sa katawan. So ano bang ginagawa ng cannabis and cannabinoids? External siya o sa labas mo mahanap ng katawan na makakatulong o makakadagdag dun sa mga lugar na pinupuntahan o kinakabitan ni anandamide. Teka, Dok, ano yung anandamide? Yan ba Natural na natural na, cannabinoid. ano ba yan? Enzyme ba yan? Hormone ba yan? Neurotransmitter ba yan? Ano ang kanyang papel sa katawan natin? So ito yung mga galing sa arachidonic acid precursors, no? So isa siyang way na pag binreakdown mo nagiging anandamide siya. Papakita natin yung breakdown pathway niya para dun sa mga gusto makaalam. May link tayo sa baba nung source din ng mga material, no? Para mas ma-explain natin. So, Pero yung- para sa mga nanonood ngayon, simpleng way siya maintindihan is para siyang molecule o kaya yung kakabit sa receptor ng endocannabinoid system. So dalawa yung receptor na nakita natin, CB1 tsaka 2. CB1 and Oo. cannabinoid receptor 1 at cannabinoid receptor 2, tama? Tama. Alam na ako. Ibig sabihin nun, yung anandamide, ano yan, parang cannabis sa loob ng katawan ng tao? Yun Tama yung, bang? yes, kaya endocannabis. So, ang katawan natin ay may sistema na tumatanggap sa mga sangkap na katulad ng anandamide na kumakapit sa mga receptor. Okay. Ngayon, anong kilalaman nun sa cannabis? So si THC ang pinakakaitsura ni anandamide. Si CBD naman, imbis na kumabit sa receptor, ang ginagawa niya, iniiba niya yung receptor. So, yun yung tinatawag na allosteric. Yun yung imbis na sa receptor kumabit, kakabit siya dun sa ibang lugar para ibahin yung itsura ng receptor. So, ibig sabihin, either tatanggapin niya yung ibang bagay ngayon or hindi niya natatanggapin like usual, yung usually na kumakabit doon. Ano ang epekto nitong mga cannabinoid nito at saka yung endocannabinoid system sa katawan natin? So, pag si THC, alam naman natin na meron siya yung mga nakaka-uplift ng emotions, nakakasaya. Tapos meron din tayo yung pag sobrahan na after a while, nakakaantok na. So usually si THC yung sinasabi nilang nakakapagdala ng mga epektong yun. Kasi yun yung pinaka-main component. Tsaka ngayon, base sa mga nagiging trend, yung mga flower nung cannabis, tumataas na yung THC percentage. Kasi yun yung gusto ng mga gumagamit, no? Kasi iba yung purpose nila. Pero nakita natin na meron yung tinatawag na entourage effect na ginagamit. Entourage effect. Hindi lang THC at CBD ang laman. Kasi di ba may mga iba pang cannabinoids. Entourage, ibig sabihin, pag nagsama-sama siya, Yes. meron siyang effect na Mas higit mahigit. doon sa individual Yes, components tama niya. yun, Para tama. synergy. Oo. Para synergy. Okay. Nagtutulungan. So, no? ano yung Stronger together. stronger together? Ganyan tayo, stronger together. So kahit sabihin natin yung 5% lang na THC, tapos kumpleto yung cannabinoids, may terpenes, tsaka may flavonoids, yung mga effects niya na pangpakalma, pangtanggal ng sakit, mas higit pa kesa sa purong THC lang o purong CBD lang. So, nagkakaroon siya ng iba't ibang magagandang epekto kapag tama ang kombinasyon. Tama. So ngayon, ang tinitingnan natin, hindi na lang kung parang nakakaantok siya o nakakagising siya na nagiging common na nomenclature o yung tawag dun sa mga klase nung strain nung cannabis. So nakita nila na pag tinignan mo yung buong litrato, lahat ng mga laman niya, chemovar na yung tawag. Chemovar. So kahit pare-pareho sila ng itsura, iba yung amoy dahil yun sa terpenes, iba-iba yung lasa, yun yung sa flower.
So ngayon, bilang gamot, nakikita mo, ito yung epekto ng pag ganito yung kombinasyon niya. Nakakaluwag ng paghinga. Itong kombinasyon na to ng mga cannabinoids, ang ginagawa, nakakatanggal ng pawis. So nawawala yung... So bakit ganun? Iba-iba yung epekto. Kasi iba-iba yung kombinasyon niya, iba-iba yung epekto. So ngayon, ganun na siya aaralin, no? Cure-all ba yan, Doc? Hindi. Hindi Kasi cure-all. syempre, unang sa lahat, ako ay doktor, hindi nyo ako doktor. So, hindi ko sinasabi na ito yung mga gamot sa ganito o ito yung mga dapat mong inumin. Pero, sa siyensya at sa mga research na nakikita natin, ang trend, tingnan mo yung buong komposisyon nung na-produce na flower ng cannabis. Oo. Kasi nandun yung mga chemical na kailangan natin para sa gamot. Tapos, pinoproseso to para maging tincture, pamahid, oil, pwede rin siya maging suspension sa liquid. Kaso lang, yung mga ganito mga preparasyon, actually pinaka-advanced na yung mga inhaler na eh. Inhaler na, recta na eh. Ang mga importante kasi dito, right dose, right route, tapos yung, syempre, yung tamang tao, yung tamang sakit. And then, Tamang tao, tamang sakit. opo. So, kung tamang access, kung nagagamit ng tama, kaya niyang gawin yung mga instructions na bibigay mo. Tsaka kung angkop at syempre, hindi masyadong mahal para sa mga pasyente. Kasi 'di ba, may mga gamot na 1,000,000 isa pero once mo lang kailangan take, may ipunan mo 'yon. Pero kung every month mo kailangan 'yon, 'di ba? Maghahanap tayo ng ibang way, ibang paraan para mapagaling ka. So nandito nagkakaroon ng access. So ngayon, sa med school, hindi tinuro yung endocannabinoid system. Hindi tinuro. Hindi, wala siya. Kaya minsan, makikita mo sa mga text, hindi nila alam bakit gumagana yung mga ibang gamot, bakit bakit biglang ganito gumana yung katawan, hindi nila ma-explain. Kasi may missing pala na buong sistema na hindi tinuro sa atin dahil bawal ituro. Bawal ituro. At saka, kailan ba na-discover yung endocannabinoid system? Noong 90s pa. 90s pa pero hindi itinuturo. So, importante po yung sinabi ni Doc kanina na ang layunin natin dito ay magbigay ng impormasyon para matutong ating mga kababayan. Nagsisilbi na ring edukasyon. Kaya meron akong laging narinig kanina, nabanggit na natin THC at CBD at may pagkakaiba tong dalawang ito. Ang tanong ko, lahat ba ng cannabinoids ay nakaka-high? Tito Chuck. Yung hinahabol kasi natin na effects, minsan non-perceptual. Non-perceptual. Ibig sabihin, Hindi mo mapapansin. hindi mo napapansin na may epekto na. So pag medical cannabis po, ginagawa nating side effect yan. So minsan, yung mga pasyente natin na kailangan yung THC, ginagawa natin yung dose para hindi sila naapektuhan sa Para kanilang hindi sila kapasidad. na-high. Opo. Oo. So kaya naman po yun. Tawag po doon microdosing. Microdosing. Opo. Ibig sabihin, Sa tamang samantalang komposisyon. yung THC ay sadyang nakakahay, katangian niya o psychoactive, pag ginamit na gamot, hindi necessarily ma-high yung pasyente, di ba? Mahahay pa rin. Kasi yun po yung ginagawa ni THC. Okay, Yun po pero- yung epekto niya. Pero pag tinrato po natin siya bilang side effect, nabababa natin yung dose na epektibo siya para sa sakit mo, tumutulong yung ibang cannabinoids na hindi nakaka-high. Okay, alright. And then, yung buong epekto niya, mas holistic ba? Na nakaka-function ka pa rin sa mga kailangan mo gawin. Hindi yung typical na imahe natin na pag nagamot tayong ganon, parang yung mga ibang opioids o kaya yung mga ibang mga relaxant na tulog ka, lupay-pay ka. Yun yung maganda sa cannabis. Biphasic siya, di ba? Biphasic. Opo. Narinig ko na naman yung biphasic na yan. Ibig sabihin nun, ang biphasic, Sa dalawang end range, sa dalawang dulo ng pagbigay mo, mababang dose, mataas na dose, magkabaliktad yung epekto. magkabaliktad. Opo, bihira lang ang gamot na gano'n. Ganon. So, yung mga sakit, medyo ilista nga lang natin ng konti yung mga medyo malalakas ang ebidensya. Pero wag nating i-discuss ngayon kasi yan ang pinaka-teaser natin para sa susunod nating Sa susunod na episode, no? no? Ano ba yung mga sakit na talagang nilalapatan ng medical cannabis na mataas ang ebidensya? Siyempre yung pangsuporta sa mga treatment laban sa cancer, weight loss dahil sa cancer drugs, and then siyempre yung mga para sa sakit, yung mga pain. Pain. Opo. Yung pong epilepsy,
pasok yan. Pasok po yan, pero hindi po lahat ng klase ng epilepsy kailangan na cannabis. May mga gamot po tayo na gumagana, and up until hindi siya gumana, maging intractable, o kaya yung klase ng epilepsy, specific para na cannabis lang po yung nakakapagtigil ng mga seizure. Pag-usapan po natin. Oo nga, alam mo, Doc, para sa akin, itong naging takbo ng usapan natin, habang lumalalim, mas marami ako nadidiskubre, pero mas maraming tanong na lumilitaw. Siguro, pwede natin itong mapag-usapan sa susunod ng mga episode, no? Ikaw, anong tingin mo dapat na maging attitude ng mga nanonood sa atin pagdating dito sa mga issue ng psychoactive? Ano ba dapat ang attitude nila dyan? Tingin ko po kung meron tayong mga gustong ma-achieve, gumaling, gagawin po natin yon, di ba? Makikinig po tayo sa doktor. Lalo na pag nagme-make sense siya. Na simple lang siya gawin, simpleng sundan. Di ba? Hindi yung parang ang daming komplikadong susundan, ang daming iniinom kada oras. Yun yung maganda dito eh. Mapapasimple natin yung mga bagay-bagay at yung mga alam natin gumagana na gamit yung modern medicine nga o yung traditional medicine, kino-combine natin, nagiging holistic siya. Holistic. Opo. Holistic. Alam mo, ang ganda ng usapan natin, mga kaibigan. Kaya lang, ang oras ay laging kinakapos para sa ating lahat. Sana meron tayong nabigyan ng linaw sa mga paksang pinag-usapan natin ngayon. Muli, i-like, i-share, at mag-follow na sa ating channel para mas lumawak ang ating saklaw at mas marami ang makapanood at matuto. Salamat po sa lahat ng tumutok sa atin. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na episode ng Doc G and Tito Chan!